Dear IFM. Dear IFM. Eman! Sino naman yun? Ang aga-aga. Oh, Mang Karding, ano pong atin? Magandang umaga, Eman ha. Pasensya ka na ha. Tanong ko lang sana kung bukas na ba yung barbershop mo? Ay, mamaya pa ho ako magbubukas ng alas 10. Saka alas 6 pa lang. Kailangan nyo na po ba? Hindi lang ako. Sila yan yung buong toda ko. Magpapagupit na sa inyo. Kayo pong lahat? Ay, teka, parang hindi mo kaya. Sayang naman, tingnan mo, ang dami namin, pila to, pila. Hindi ho. Kaya ko ho. Kaya ko ho yan, ha? Sandali lang ho. Mahal! Mahal! Eman, bakit? Mang Karding? Ay, magandang araw, Melissa, ha? Pasensya na't napaagang abala ko, ha? Nako, wala pong problema, Mang Karding. Mahal, pakihanda nga yung mga gamit ko sa barberya, ha? Teka, maaga pa ha. Ano ka ba, Melissa? Maganda ng maaga pa para mauna sa pila, di ba? Tingnan mo naman, apakadami namin, Sige ho, Mang Karding, ha? Kita ho tayo dun sa barbershop ko, ha? Susunod na po ako ron. Sige, ha? Ang ganda nitong si Melissa, Nakita mo ba yun, mahal, ha? Ang dami nila. Isang buong toda ang magpapagupit sa akin. Ang dami naman pala nila. Kakayanin mo ba yan? Ano ka ba? Hindi na importante yun. Ang mahalaga, ininig na ng Diyos yung mga panalangin natin. Kahapon nanalangin ako kung bibigyan niya ako ng senyales. Kung itutuloy ko ba yung negosyo ko o hindi. Baka ito na yung sagot ng Diyos sa atin. Makakabangon na tayo. Buti naman. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung bakit pero tila ba narinig ng Diyos ang dasal ko sa araw-araw. Nagumpisa sa 10 customer hanggang sa naging 20 katao sa isang araw ang nagugupitan ko at syempre, mas lalong dumadami pa. Sa tulong rin ni Melissa na nasa kaha para kumuha ng bayad ng mga customer, ay naitaguyod namin ang aming negosyo. Kung saan nakakapaghain na kami ng masarap na pagkain sa aming lamesa. Sa pagdaan ng mga araw, hindi ko na nabibilang ang mga taong nagugupitan ko sa isang araw na tila ba gustong-gusto nila magpagupit sa akin. Oo, nandun na natutuwa ako sa mga nangyayari pero hindi rin maalis sa isip ko kung bakit at paano nangyayari ang mga bagay na ito. Mahal! Mahal! Pakikuha naman yung polo kong puti dyan sa aparador. Teka, sandali. Ito Magugupit ka lang nakapolo ka pa. Aba, natural. Kailangan makita ng mga parokyano ko na maayos at disente ang barbershop ko. Lalo na ngayon. Sobrang daming customer natin. Dapat presentable ako, ha? Parang ang bango nitong polo, ha? Ikaw ba naglaban nito? Aba, syempre. Wala namang ibang naglalaban ng damit kundi ako, di ba? Parang ngayon ko lang naamoy yung ganitong amoy sa polo ko, malamang sa bago kong ginagamit yan. Bagong ginagamit? Oo. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom sa Charm Fab Con. Ba, ayos. Approve tong amoy na to, ha? O siya, mauna na ako ron, ha? Sumunod ka ron agad pagkatapos mo magluto. Wala akong pinakamagandang kahera doon, ha? Sus, naku, ng bola pa. Sige na, susunod ako doon. Babawasan ko lang ho ng onti dito sa gilid, boss, ha? Oo.
Tapos sa taas konti lang din. Okay, bossing. Oh, boss, gupit kayo? Oo, kaunting bawas lang dito sa taas. Sige ho. Medyo marami pang nakapila pero huwag kayong mag-alala. Bibilisan ko na lang ho ang paggugupit para hindi kayo masyadong magantay. O sige, mag-aantay na lang ako rito. Grabe ka na talaga, Eman. Ang daming nakapila tapos mag-isa ka lang. Panigurado na marami ang matagal mag-aantay dyan sa labas. Ay, ewan ko nga rin Samantalang dati, karamihan sa mga parokyano ko isa bayan pa nagpapagupit. Ganun talagang negosyo, iho. Paminsan-minsan kailangan mong gumawa ng pakulo para pumatok. Pakulo? Wala naman hong nagbago sa mga ginagawa namin rito. Ay nako, siya. Ayos na yan. Sige po, doon na lang kayo kay Melissa magbayad Sige. Jack. Kuya, Oh, anong atin? marami bang nakapila? Ipapagupit sana ako Papagupit. Tignan mo nga yung buhok mo. Ang iksi pa. Kakagupit ko lang sa'yo nung isang linggo Pakiramdam ko kasi ang haba na ng buhok ko. Tsaka may pupuntahan rin kasi akong fiesta. Sigurado ka O siya. Pumila ka muna dahil maraming nag-aantay dyan sa labas. Sige kuya, mag-aantay ako. Laking pagtataka ko kung bakit kagugupit ko lang kay Jack ay gusto na naman niya magpagupit sa akin. Hindi naman ako mayabang at aminado naman akong maayos lang ako gumupit pero hindi sobrang galing. Nung una, si Jack. At na mga sumunod na araw, ay may iilan akong customer na sinasadya talaga nilang magpagupit agad sa akin kahit na 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Sa kabila ng pagtataka, hinayaan ko na lang ang mga taong sa isip ko dahil maganda naman ang dulot nito sa negosyo namin. Kaya lang, minsan sa pagod ko ay si Melissa na lang ang naiiwan sa barbershop para maglinis at habang sa paglalakad ko pauwi ng isang araw ay may narinig akong hindi kaaya-aya sa pandinig ko. Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin. Ano ka ba? Mas pangit nga yung bukid mo Tumingin ka sa salamin, Mas pangit yung sayo. Teka, sila yung mga customer ko ng isang araw Tabaso. Bayan naman. Nagtatalo pa tayo dito Pareho lang naman yung gupit natin. Eman! Oy, pare. Si Eman pala to. Eman. Halika dito. Shot muna. Shot. Magandang gabi ho. Dito ka muna. Alam mo. May kukwento kami sa'yo. Pare. Itong si Eman, certified parokyano ako nito. Certified ka ba yan? Iba lang talagang pakay mo doon. Alam mo ba, pare Eman, nagpapagupit pa yan doon sa bayan para lang ayusin niyang gupit mo sa kanya Paano ba naman kasi? Tingnan mo, parang bunot. Huwag mong binabastos tong kumpare ko, Suki ako nito, Basta humaabala na kahit ako konti, Yung buho ko, sigurado paring Eman, sa'yo agad ako pupunta kahit may uka pa. Kung sa bayan rin ho kayo nagpapagupit, bakit hindi na lang ho ron kayo? Huwag na kayong pumunta sa akin. Eman. Si Eman, siyempre balik-balikan ko yung serbisyo niyo ron, Kakaiba Teka, ano hong serbisyo? Hindi ko kayo maintindihan. Ay, nako. Di na ako mag-talk, Hindi na ako magsasalita, Alam mo naman ako, hindi ako KJ na tao, tsaka ayoko mawalan kayo ng negosyo. Sandali, lasing na ho siguro kayo, Mauna na po ako sa inyo. Sige ho, mauna na po ako sa inyo. Marami pa po akong aasikasuhin. Diyan po
Nandito na ako. Oh, mahal. Ba't di ka pa natutulog? Hindi pa ako makatulog. Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Nag-iisip lang ako. Alam mo, pagod lang yan. Halika na, matulog na tayo. Bukas ka na mag-isip. Tara na. May nalaman ako. Ano? May nalaman ako sa mga parokyano ko. Teka. Anong ibig mo sabihin? Nalaman ko na hindi nila ako gusto bilang barbero nila talaga. Ha? May ilan akong customer na pagkatapos sa akin magpagupit, pumupunta pa sa bayan para ipaayos sa iba ang gupit ko mismo. Ano? Teka. Ginagawa ng mga customer yun sa'yo? Oo. Nalaman ko lang to kanina. Alam mo, sabihin mo nga sa akin ha. Hindi ba ako magaling? Nahihibang lang ba ako sa pangarap kong to? Nahihibang lang ba ako sa mga nangyayari lalo na ngayon, dinadagsa tayo ng customer? Hindi naman siguro ganun, mahal. Baka siguro, sila lang na mga nakausap mo yung mga gumagawa nun, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ginagawa yun. Lagi nilang sinasabi na nagpapagupit lang sila para sa serbisyo ng barberya. Teka, serbisyo? Anong ibig nalang sabihin doon? Hindi ko nga rin alam. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na talaga alam ang mga nangyayari. Parang kahapon lang, luging-lugi tayo. Ngayon naman parang piyesta na sa dami ng customer sa barbershop. Alam mo, nagtataka talaga ako. Alam mo, mahal, mas maganda na imbes na isipin natin yung mga pangit na sinasabi ng mga tao sa atin, mas pagtuunan natin ang pansin yung mga magagandang bagay, di ba? O, kagaya na lang ng nakakabangon na tayo sa dati nating buhay. O, ayun na lang yung isipin mo, mahal. O, sige. Hindi ko nga naman makokontrol ang pag-iisip ng ibang tao kung talagang ayaw nila sa'yo. Ang mahalaga ay ginawa ko yung makakaya ko para bigyan sila ng maayos na serbisyo. Tama! At baka yung maayos, malinis at disente mong paggugupit, yun yung tinutukoy nilang serbisyo. Sana nga, mahal. Sana nga. Huwag ka na mag-isip, mahal. Punong-puno na ng mga tanong ang isipan ko. Hindi ko na alam kung ikatutuwa ko ba ang mga nangyayari sa akin o hindi. Ito ba talaga ang mga bagay na ipinagdarasal ko noon? O baka naman isa itong mas malalang dagok sa buhay namin? Mahal, nandito na ako. Oh, ang aga mo atang umuwi. Napagod na ako eh. Maaga na lang siguro ako magbubukas-bukas. Gusto ko na magpahinga. Sige, teka. Pupuntahan ko na lang mamaya yung barbershop para magdinis doon. Kumain ka na muna dito, mahal. Hindi na. Inayos ko na lahat ng gamit doon. Magpahinga ka na rin ng maaga dahil maaga rin akong gigising bukas. Ganun ba? Sigurado ka? Oo naman, bakit? Ano ka ba? Napakasipag mo naman masyado, mahal. Wala lang. Baka kasi madumi pa doon. Okay na. Nga pala, kamusta yung kulang natin sa mga renta? At saka yung hiniram natin nung nakaraan kay Mang Carding? Mababayaran na ba natin yun ngayon? Tungkol doon, bayad na yung mga utang natin. Ano? Tama ba yung rinig ko? Bayad na yung mga utang natin? Oo. Nung isang linggo pa. Totoo ba yan, ha? Teka, parang kailan lang tayo nagsimulang dagsain ng mga tao. Pero nakapagbayad na tayo agad, ganun ba? Baka hindi mo lang kasi napapansin na marami na rin yung pumapasok na pera sa atin. Sa bagay, ako lang naman kasi yung nagbabudget at sorry hindi ko nasabi sa'yo. Sensya na. Ano ka ba naman, mahal? Wala kang dapat ihingi ng tawad. Alam mo, dapat nga magpasalamat ako sa'yo. Dahil kung hindi sa isang maganda at masipag na asawang kagaya mo, wala ako sa kinakalakyan ko ngayon. Sige na. Huwag ka nang mambola dyan at kumain na tayo. Sasabayan na kita.
Melissa? Teka, nasaan na yun? Sabi ko, wag na niyang puntahan yung barbershop. Anong oras na ba? 3:00, wala pa siya rito. Teka nga. Sinara ko ng ilaw sa barbershop pa. Bakit nakabukas pa? May mga tao. Teka. Boses ni Melissa yun ah. Mga hayop kayo? Anong ginagawa nyo rito? Kuya! Sagot! Eman, magpapaliwanag ako. Huwag kang magalit. Niya! Ha? Kuya, huminahon ka. Hinahon? Ha? Sira ulo ka pala eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko na kinakalantarin mo tong asawa ko. Ha? May pamilya ka, Jek. At ikaw, ha? Pinagkatiwalaan kita, Melissa. Pagkatapos ng lahat, anong igaganti mo sa akin, ha? Kakatihan! Sorry. Sabihin niyo sa akin, ha? Ha? Sorry. Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Ano? Kuya, hindi yan yung iniisip mo. Wala kaming relasyon ni Ate Melissa. Walang relasyon, ha? Yan pa yung walang relasyon, ha? Hindi ko kasalanan, kuya. Si Ate Melissa kasi. Jack! Ano? Sabihin niyo sa akin dahil nalilito na ako. Mo, Jack! Sumagot ka! Kuya, si Ate Melissa. Binubulungan niya yung mga customer mo na papagupit sa'yo, kuya. Binibigyan niya ng extra service basta magpapagupit lang sa'yo. Totoo ba yun, ha? Sumugot ka, Melissa! Totoo ba yun? Oo. Hayop kayong lahat, ha? Nagluloko niyo ako? Nagluloko niyo ako? Bitawan mo ako, ha? Serbisyo! Yan ba'y serbisyo na binibigay ko sa kanila? Ha? Binibigay ko sarili kong asawa nang hindi ko alam! Lahat ng tao na nakikita ko sa bayan ko, ha? Alam ang sekreto ng barberyang tumaliban sa akin. Ang tanga ko! Ang tanga ko! Kuya! Huwag mo akong makuya! Tinuring kitang kapatid. Tinuring kitang pamilya. Pagkatapos, ganito igaganting mo sa akin, ha? Ha? Mo, Jack! Dumayas ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Mahal. Ginawa ko lang naman lahat ng to para sa atin eh. Alam ko namang mali, pero ginawa mo rin, ha? Pinamukha mo. Tawa-tawa sa lahat ng tao. Halos lahat ng lalaki dito sa bahay natin nagupitan ko na. Ha? Ang ibig sabihin nun, ha? Ha? Ang ibig sabihin nun, Melissa? Ginalaw ka nilang lahat, ha? Sugod ka! Mahal. Ginawa ko lang naman to kasi natakot ako. Baka hindi na natin mabawi lahat ng pundar natin at mamatay tayo sa gutom.
Di ako nang marinig lahat ng paliwanag mo, Melissa. Tama na. Mayas ka na rito. Eman! Mayas ka na rito! Nadiskubre ko ang kalagim-lagim na sikreto ng barberya namin. Sa kabila ng biyaya na natatanggap ko, ay isa pala akong malaking katatawanan sa buong bayan namin. Hindi ko matanggap na sa kabila ng tuwa sa kakarampot na bayad na binibigay ng mga customer ko, ay kapalit pala nun ay ang asawa ko. Nang mga panahong yon, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Pinalayas ko si Melissa dahil ng mga oras na yon ay nandidiri ako sa kanya. Kaagad naman akong umalis sa bayan namin at naghanap ng ibang matutuluyan para makapagsimula ulit at matakasan ang masalimuot na nakaraan kong iyon. Sa ngayon ay 6 na taon na ang nakalipas simula na mangyari ito. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang construction company sa bayang nilipatan ko. Wala na rin akong balita kay Melissa kung anong nangyari sa kanya. Pero sa mga panahon ngayon, siguro ay kahit papano, naging mali man ang paraan niya, ay naiintindihan ko na ang naging dahilan niya. Nasa punto ako ngayon kung paano kaya hanapin ko si Melissa at magsimula kaming muli. Hanggang dito na lang ang aking sulat at maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Eman. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.